Matapos makumpleto ang paghahanap sa mga pasahero ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3, puspusan naman ngayon ang pagtukoy sa lokasyon ng barko. Binago na ang estratehiya ng otoridad matapos mabigong mahanap gamit ang underwater drone o remote-operated vehicle. Inirekomenda ng lokal na pamahalaan sa Basilan na gumamit ng sonar technology. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakausap natin sa Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, as well po nakikinig sa inyong programa. Captain, ano po yung kaibahan ng sonar search kumpara sa paggamit ng underwater drones o ROV po? Yes po, ito pong sonar or sound navigation and ranging po, Ma'am Cheryl po. Ito po yung nagbabato ng sound waves sa ilalim po ng dagat. And then sound waves na po ito, magbabounce po yan. Then pagka-bounce po, then we will determine po yung lalim o yung depth nitong dagat po natin. So it uses the sound for the sonar, and the limitation of this, Ma'am Cheryl, although it can tell us that something is there underwater, pero hindi po kasi nalalaman kung yung itong bleak sound na bato na maririnig po natin once we use the sonar is a shipwreck or posibleng bato po. So ang pagkakaiba naman po nito sa ating ginagamit ngayon, itong remotely operated vehicle, so it has a GPS module. It also uses a high definition of camera, Ma'am Cheryl. So it has the capacity to film and record yung makikita po niya sa ilalim. So bukod po doon sa lalim po na kaya po niyang abutin, compared with our technical divers, pwede rin po itong gumalaw, itong ROV natin. Pwede po siya makahawak at makagrab ng isang bagay. So lahat po ng makikita ng ROV sa ilalim ay makikita rin po natin sa taas. So we can easily determine kung itong bagay na ito ay shipwreck o isang bato. So we use this ROV, Ma'am Cheryl, sa ating mga previous diving operations po, katulad po yung sa ating sa May Taal. So this ROV would definitely help us to locate and identify kung yung na lumubog po ba na barko ay meron pa rin bong na-trap na mga individual. So it has the capacity po to see yung ilalim po ng tubig. So masasabi po ba natin, Captain, na mas angkop ito sa kasalukuyang sitwasyon or pagsasabayin ng gamit nito ng ROV at saka ng sonar technology po? Well, maganda rin po, Ma'am Cheryl, na kung dalawang equipment rin po ang gagamitin po natin. Pero sa Philippine Coast Guard po, ang gamit po natin ngayon is itong ROV po. But do we have that equipment, yung sonar search? Yung kung sonar search na ang gagawin? As we speak po, Ma'am Cheryl, yung ating mga barko is not equipped with sonar. So ang ating ginagamit lang po ngayon is itong remotely operated vehicle po natin. Pero kung yun po ang rekomendasyon ng lokal na pamahalaan na gumamit na ng sonar technology, may pagkukunan po ba tayo noon? Well, we would definitely coordinate with concerned agencies po, no? Kasi ito is more of underwater mapping, no? So siguro we can coordinate with the NAMRIA, and we can also check with the other local government units to assess us. But definitely, Ma'am Cheryl, lahat po ng tulong ay tatanggapin po ng Philippine Coast Guard. Well, ang pinaka-main objective naman po lahat ng ating ginagawa is to locate the vessel and check if there's any trapped individuals inside the vessel. So lahat po yan ay tatanggapin po natin kung ano po ang makakatulong para sa ating rescue operation po. Gaano po kahalagang mahanap natin, Captain, yung lokasyon ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3? Well, napakahalaga po nito, Ma'am Cheryl, kasi makikita po natin dito ano po ba talaga ang dahilan ng insidente ito. And again, yung pangalawa po no is yung makikita rin po natin kung meron pa rin po ba na trap ng mga individuals kasi ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation at meron pa rin po tayong natanggap ng mga impormasyon sa pamilya na meron pa rin po sila nawawala ng mga kaanakan. So definitely, this would be a good, a best assist for the Philippine Coast Guard for the ongoing conduct of the SOAR operation. Captain, kahapon nagkaroon ng lituhan sa tunay na bilang ng nasawi. Maaari niyo po bang linawin ito?
Yes, yung unang bilang po na ibinigay natin is 39, no? Counted po yung kahapon dyan. However, nabanggit ko po sa mga previous interviews that all the data we have at hand is we are validating with our counterpart, particularly sa PTRRMO. So accordingly, itong isa pong number, itong body na nakita po natin na wala po sa unang listahan natin, ay nai-record po sa PDRRMO. So that's the time po na we updated our records po. Kasi during that time of incident, marami pong ahensya ang tumugon, no, at pagdating po sa recovered ng mga bodies and even yung pag-turn over na mga survivors, it was catered by the PDRRMO in Basilan, in Hulo, and even yung Zamboanga. So that's the time po nag-coordinate po tayo and we consolidated po itong mga details that we have at hand. Kasi may mga kaanak po ng biktima na nagsasabing kulang umano ho yung updates sa search and rescue operations. Ano ho ang tugon ng PCG sa isyong ito? Yes, na-receive din po natin yung interview nung family po ng ating kasamahan na si Seaman First Alcazar Hadjail, Ma'am Cheryl, no. So nauunawaan po ng Philippine Coast Guard yung concern po ng pamilya. At pagdating naman po dito sa media interview po nila ay nagkaroon po tayo ng coordination the day one pa lang po na na-receive po natin itong distress na to hanggang sa nagkaroon po tayo na sunod-sunod na search and rescue operation at nagkaroon naman po tayo ng coordination specifically doon po sa brother at saka asawa po, Ma'am Cheryl, na itong ating kasamahan. And kahapon po, no, when we received the body of Seaman First Hadjail, ay personal po tayong pumunta yung kanyang unit commander sa pamilya po ni Seaman First Hadjail. May report din po na hindi ang orihinal na barko yung bumiyahe noong January 19. Na-confirm na po ba natin ito? We are also confirming that information po, Ma'am Cheryl. Again, ongoing po at gumugulo yung investigasyon ng Philippine Coast Guard kasama po yung Marina. So lahat po ng statement po ng ating mga pasahero, kasama po lahat yan sa investigation po natin. Ano rin ho ang tugon ng PCG dun sa sinasabi ng ilang survivors kaugnay sa kakulangan ng life vest at sa mga pasaherong hindi umano nakalista po sa passenger manifest? Ma'am Cheryl, we also acknowledge that information po and again, kasama rin po yan sa investigation po natin. So anyway, ang objective po, Ma'am Cheryl, kung bakit po itong pagkasagawa ng investigation ay check po ang lahat ng angulo is para hindi na po maulit itong ganitong sitwasyon and we recognize all those information coming from the passengers po. Kailan po inaasahang lalabas yung malinaw at final result ng investigasyon sa paglubog nitong MV Trisha Kirsten 3? Ma'am Cheryl, binigyan po tayo ng 15 days no, ng ating Secretary of Department of Transportation. So we are now conducting a full-blown investigation kasama po ang Marina. So we are checking sa investigation na yan kung meron po bang pananagutan or pagkukulang ang aming tauhan na rin, kasama na po yan, at yung ship owner po. So definitely lahat po yan lalabas po sa investigation po natin. Kaninang 4:47 daw ho ng umaga, habang nagsasagawa po ng search operation para sa MV Trisha Kirsten 3, may isa pa raw hong barko na sinaklolohan dyan sa Basilan. Any update on this, Captain? Yes, Ma'am Cheryl, totoo po yan. Kanina habang ongoing po ang search operation ng aming barko, yung BRP Tubataha, nakatanggap po tayo ng tawag na accordingly itong motor launch AS Express 2 ay nagkaroon po ng distress, particularly sa may area po yan ng Pangasahan Island. So since malapit po tayo sa reported distress ay dali-dali pong pumunta ang ating barko at ngayon po ay we were able to rescue a total of 225, 210 po ang pasahero at 15 crew. At tinaw na rin po natin itong barko na to papunta po sa may Zamboanga City Port po. Mm-hmm. Wala naman hong nasaktan? Yes, they are all safe po, Ma'am Cheryl, kasama po yung ating mga pasahero. At ang intention po dyan, Ma'am Cheryl, pagkarating po ng barkong ito sa Zamboanga City Port, magkakandak po tayo ng masusing vessel safety enforcement inspection para makita po kung ano po ang dahilan nitong distress na ito. Pero may initial report na ho ba kayo nakuha na ano nga ba yung dahilan? Well, based po sa report po sa atin, itong barko ay naka-experience po ng steering or rather casualty. So pagdating po sa maneuvering po na itong barko, nagkaroon po siya ng problema. Alright. Captain, singit ko na rin ho, itong investigasyon naman sa paglubog ng motorbangka Amehara sa Davao Gulf. Bakit ho kinailangan bumuo ng dalawang hiwalay na investigating teams?
Yes, Ma'am Cheryl, ang dalawang investigation po yan is unang-una, yung tinatawag po nating Maritime Casualty Investigation. Ang purpose po nito is to check yung possible reason of this incident, and it is more of recommendatory po for safety policies. And then yung isa po is yung tinatawag po nating Incident Investigation Report. At ang purpose naman po nito, Ma'am Cheryl, is to determine yung administrative or criminal liabilities po ng owner, ng operator, at even yung tauhan po natin kung meron po bang pagkukulang. So separate investigation po ang kinakandak po natin ngayon. But sa ngayon po, ano-ano pong mga paglabag ng operator ng motorbangka ang nakita sa paunang investigasyon po? I cannot give a conclusive statement as we speak, Ma'am Cheryl, kasi ang naging usapan naman po at coordination natin with the Coast Guard District Southeastern Mindanao, magpapatuloy at matatapos po itong investigation na to once we complete as well yung ating search and rescue operation. So as to the contributing factor, we will be determining later, Ma'am Cheryl, once we complete po the investigation. Captain, napaulat na may 8 PCG personnel yung na-relieve kaugnay dito sa insidente. Ano yung kanilang naging papel at bakit kinailangan po silang i-relieve? Ma'am Cheryl, usually part po yan ng proseso natin. Sila po yung mga duty, the time of the incident. So, para mawalan din po ng influence habang sinasagawa po itong investigation na to, that is the usual process po of the Philippine Coast Guard. Once we have this kind of incident, we usually relieve them habang ongoing po ang investigation. May mga hakbang po ba ang PCG ngayon para maiwasan yung mga ganitong trahedya? Marami po, Ma'am Cheryl. Una-una, pinapaigting po natin ngayon yung pagkakandak ng ating Vessel Safety Enforcement Inspection kasama po yung pre-departure inspection, ensuring that all vessels are compliant po sa mga safety regulations po natin. And kasama po, Ma'am Cheryl, yung pagmodernize po ng ating Philippine Coast Guard, kasama po yung pagdagdag ng ating floating assets, pagdagdag po ng ating mga Coast Guard units po. Again, we have thousands of coastal barangays po sa buong Pilipinas, and that is one of the challenge. We are humbling ourselves po to mention na we are limited of the assets and even yung mga facilities po. So kasama po yan sa isinasagawa po modernization program ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab.